So ito na nga guys, dumating na ang aking order galing sa Cabanatuan Isabela pa to guys. Ito po ay rare na snake plant, Sansevieria kirchii. Or also known as copper tone. So nabili ko to siya ng 500 pesos. Tapos, later on ko na nalaman na ako din pala mag-shoulder ng cash on delivery 205. Bayad ko na to ng credit card. Basta, scoop madibdibang storya ang naka-attach dito sa package na to galing Isabela. Basta, ayaw lang ikwento. Ayaw lang ikwento dahil ayaw kong magsalita ng masakit. Ayaw ko na magsalita. Basta, bago makarating sa akin, sobrang parang may failure din ako kasi hindi ko binasa yung terms and condition. Kasi hindi ko nabasa na ako pala mag-shoulder ng cash on delivery na 205 pesos na LBC. Kasi mali rin ng seller kasi hindi din niya binring up na ako pala mag-shoulder. Binigay lang niya yung tracking number at saka yung care tips nito, which is essential dapat in-inform ako heads up or ahead of time na ako pala magbabayad ng 205 kasi nga wala akong kapera-pera talaga kasi nga wala pang sahod. Credit card ko kasi siya binayaran through online. It would be better if in-include na nila doon kasi di ba may breakdown pag hindi naman tayo nagbabasa ng terms and condition kasi at the end of the day may breakdown tayo na titignan bago i-check out. Naka zero shipping fee kasi hindi naman ako in-inform ahead of time na yung zero pala na yun ay wala palang carrier na magpipick up doon. So, kaya sila yung mag-shoulder. Ako pala mag-shoulder ng ano. As in, well, mali ko rin kasi hindi ko binasa ang terms and condition. But again, hindi ko po habit ang magbasa ng terms and condition kasi if shipping fee is the topic, didiretso ka kasi sa breakdown. At saka, nasa Shopee tayo para hindi magbasa para mag-shopping. Yun lang naman. So, titignan ko to. Sobrang ayaw ko na dapat, hindi ko na dapat ito tatanggapin eh. Pero, kinulit ako nung LBC na pick upin ko na lang daw. So, since 1 minute lang naman, finorward pala to dito sa malapit na LBC. 1 minute distance lang, pinick up ko na lang, binayarin ko na lang 205 kasi hindi naman big deal sa akin na ako yung mag-shoulder ng 205, basta lang talaga hinets upan ako ahead of time kasi wala akong cash that time nung dineliver to. So yun yung nangyari, basta ikwento ko na lang. Sobrang excited pa naman ako nito talaga, as in wala yung gana kong kunin yung item dahil sa nangyari. Dahil hindi lang naman ito yung nabili kong mga plants, ang dami ko ng plants, halos umabot na ako ng 5,000 sa kakabili ng plants. Tapos for the 200 pesos, di ba? Hindi ko kayang i-shoulder. Kaya ko naman pero mas maigi kasi kung heads up pa na agad. Alam mo yun, transparent ang tawag doon, transparency. Kasi lalo na ganyan sa Shopee, Lazada, nasa breakdown kasi ang shipping fee, not outside sa transaction. So, ewan ko kung makakasurvive ba tong plant na to, pero mabigat ang loob ko dito sa plant na to dahil sobrang excited ako dito nung una pero nawalan ako ng gana. Kukunin ko na lang kasi nga binayaran ko na eh. Sana yung mga seller huwag na nating i-blame yung mga hindi nagbabasa kasi nga lalo ng ganyan. Okay lang sana kung specification ng product ang usapan dahil babasahin talaga natin siya. Pero kung sa shipping fee kasi, didiretso kasi tayo sa breakdown ng transaction. Titingnan natin to. Hindi na ako masyado gano'ng ka-excited na alagaan tong plant na to. Ito pang malala. Dinicline ko na to, pinabalik ko na to sa seller, kahit bayad ko na, wala akong pakialam kung mabayad na, wala. Tapos after, nung sasama ng loob ko, order agad ako ng copper tone sa ibang seller, 250 naman yung nabili ko. Binayaran ko na din, paparating na rin yun, doble-doble na itong na-order ko. Okay, ito yung plant guys. 2 dahon. Yan, 2 dahon siya guys. Yan, copper tone siya. Kulay niya ay copper tone. Ayun. Tapos may binigay pa sila na isang Sansevieria elephant, ano daw to? Free. This is free. Which is, I'd never asked to have a freebies. Well fin daw to.
Wellfin na hindi to Wellfin. This is Masoniana Wellfin. Ano daw to? Ibang klase daw to, elephant ear daw tong malaki daw to pero wala, nabiyak siya, nasira yung dahon. Crack. Meron na kasi akong ito yung ayan meron na ako. Yan, meron na ako nito ayan Masoniana din. Pero binigyan nila ako, this is worth 1,200 daw. So, for free. Ito nabili ko siya ng parang 200 plus. Ito daw ay amounting to 1,200. Nabibenta daw nila to ng 1,200. Pero ito, nabili ko lang siya ng 300. Ito siya. Wellfin din to Ito Wellfin din to, hindi pa bumuka. Pareha yung variegation niya, pareha yung texture niya. It's Masoniana. Sansevieria Masoniana. So there. Ito yung binili ko, ito yung freebie nila. So yeah, tatanim ko na to, wala pa akong pot kasi nabili So may mga paparating pa ako, isa pang Sansevieria copper tone dahil nga bumili agad ako sa sobrang sama ng loob ko, bumili agad ako sa ibang seller. Paparating na din 250 pesos yung isang dahon lang. Tsaka yung delivery fee nun is 85 pesos. Yung delivery fee niya kasama niya talaga sa breakdown, kaya okay sa akin dahil agad-agad nakita ko agad. So ito, thank you sa seller. Ayan siya. So kung gusto niyo bumili sa kanila, I'll put the link down in the description below, but make sure to read their terms and condition kasi nga baka magulat kayo magsi-shoulder ng huwag kayong dumiretso sa breakdown kasi minsan or tanungin niyo mismo, probing questions ganyan. It's a mutual conversation. So yun. 2,000 years later. Hey guys, after 2 months na nabili ko siya and then na-repat ko na rin siya, nagkaroon na siya ng stable na mga ugat. Ipapakita ko na po sa inyo ang aking Sansevieria Kerki Eye Copper Tone at ang Sansevieria na Wellfin or Masoniana. So here, so ayan siya guys, kung makikita nyo, ayan, ito na yun siya, medyo bumuka na siya ng malala. Tsaka medyo buhay siya. Kung makikita nyo dito sa ating ilaliman, meron na siyang suloy or meron na siyang baby. Isa, tapos dito rin, meron din siyang isa. Ayan. So meron na siyang bagong 2 anak. So, tapos ito, meron din siyang isang suloy. Yan siya. So, ang nagustuhan ko, kaya naku-curious ako para gusto ko magkaroon ng ganito dahil kahit papano, stressful talaga to bago makuha ko siya. Yung pakipag-deal ko sa seller na medyo rude din kahit papano yung seller talaga. As in. So, hindi nila naintindihan yung sitwasyon ko. So, pero ito kasi, sobrang natuwa talaga ako dito sa kanyang kulay dahil para siyang ahas talaga. Alam mo yun, tingnan mo to para siyang kulay yellow, copper talaga siya. And then, sobrang tigas niya talaga. Hindi siya nababali. Ayan Pag pinilit mo mabali, feeling ko magka-crack to. And then, nakakatuwa dahil meron na siyang anak ngayon. So, pwede ko na siyang padamihin. Pwede ko na tong ibenta kung may gustong bumili ng ganito. Yan, pinapabayaan ko lang siya. Neglect talaga siya. As in, pinapabayaan ko dahil pag nakatingin ako dito sa plant na to, naalala ko yung stress talaga. Hindi ako natutuwa sa plant na to dahil naalala ko yung stress bago ko to ma-procure with all the conversation with the seller na sobrang sakit magsalita ng seller talaga. Talagang it reminds me of the stress talaga. Kaya pinabayaan ko lang siya. Kaya siguro din tumubo siya dahil hindi na siya na-overwater dahil pinabayaan ko lang siya. Same thing with this. Ayan, ang tagal na to. After 2 months, ito na siya. Hindi pa rin siya bumukadkad pero hindi naman nasira yung dahon niya. Feeling ko lalaki pa to. Ayan siya. Pero naunahan na siya dahil ito, yan, yung nakita ko. Diba, nagkaroon na siya ng anak. Ito yun na yung anak niya. Ayan, Yan, so yan na yung pinaka-anak niya. So ito naunahan siya, hindi pa rin siya bumuka. Mukhang matagal-tagal pa to. Parang malaki nga yata to pero parang hindi ko pa alam kung anong itsura nito talaga. Kung pag ito'y tumudo ng pagbuka. Pero hopefully ibang klase to dahil sabi naman ng seller iba daw to Ito yung pinakita nilang free. Ayan.
Tapos, di ba nabanggit ko sa inyo na dahil sa sama ng loob ko, on the same day, nag-purchase ako ng ibang copper tone. So, ito yung na-purchase ko, guys. Ayan. Yan, ito. So, buhay siya. Yan siya, oh. Iba yung itsura din niya. Para din siyang ahas, na copper tone. Gantong-ganto rin naman. Pero ito, isang dahon lang siya. Hindi pa nga siya hindi pa siya umugat. Feeling ko, uugat din to. Pero, nabayaan ko lang siya dahil isang dahon lang kasi ito eh. Hindi naman siya nasira, ganun pa rin. Hinahayaan ko lang. So ito, ganyan. So thank you so much sa panonood ng vlog na to at sana natutunan nyo dito sa vlog na to. Isa lang naman ang masasabi ko. When you are actually purchasing online, especially with Shopee, na walang delivery or hindi masyadong na-disclose, probe. Talagang probing question. Tanungin nyo kung kayo ba ang mag-shoulder ng shipping fee, yung logistic, may mga hidden charges ba? Kasi kailangan mo talagang alam mo lahat. And then, sa mga seller din naman, ang masasabi ko, sana naman maging transparent tayo. Let's build trust to our buyer. Kasi uulit at uulit yan at magre-recommend yan sila. For example, natuwa sila sa inyo. So, when it comes to the items, natuwa ko dahil nga buhay siya. Pero every time na nakikita ko kasi yung plant na to, it reminds me of the stress and then yung seller kung paano makikitungo, magsasalita. Alam mo yung pinagmumukha ako na walang pera kasi sinabi ko sa kanila na wala talaga akong pera that time nung pipick upin ko or tatanggapin ko yung delivery doon sa pintuan ko dahil kaya ko nga siya credit card dahil wala akong pera. So parang sinabi pa sa akin na hindi daw naniniwala siya dahil may credit card din daw siya, hindi rin daw siya nawawalan ng cash. Well, not all of people na merong credit card ay merong cash dahil ganun ako, wala akong cash that time. Kaya nga ako nagbayad ng credit card dahil wala akong cash and then hindi kayo transparent na ako pala mag-shoulder ng LBC which is amounting to 205 which is kaya ko naman pero that time wala talaga akong cash kaya medyo nagulat ako kasi iba kapag yung gulat mo na ay ako pala tapos wala kang kapera-pera. So yun lang naman, lesson learned na lang siguro and then i-share ko sa inyo guys na sana maging vigilant din tayo when it comes to buying online kasi may mga hindi transparent talaga na seller. Alam mo yun, kaya ka nga bumili ng plan pampatanggal ng stress, na stress ka palalo. Parang alam mo yung ganyang point. Hindi kasi maintindihan yun ng mga ibang seller kasi sell lang sila, benta lang sila ng benta without knowing the purpose of this buyer, why they are purchasing their product. Kasi tulad nito, kaya ako nagbumibili para pantanggal ng lungkot dito sa loob ng pagkaka-lockdown. Pero pag tinitignan ko yung plant, hindi ako natutuwa sa kanya. Kaya siguro nabuhay rin siya dahil nga nabuhay siya sa neglect. Talagang pinabayaan ko lang siya talaga. Medyo natuwa pa ako dito sa aking isang copper tone dahil ang seller nito sobrang bait at sobrang ang bilis kausap, transparent. Ganun naman talaga trust, transparency. Kasi let's meet halfway. Ganun lang naman. So thank you so much guys. Sana na marami kayo meron tayong mga kanya-kanyang shortcomings, meron tayong mga failure, meron tayong mali. Pero hopefully this vlog may teach you guys, might give you a lesson na in the future hindi mangyayari sa inyo yung nangyari sa akin. Well, thank you so much guys. This has been Jonathan Orbuda saying keep smiling because life is worth celebrating for. Bye! See you in my next vlog!